Magandang tanghali! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong tanghali po ng July 9, 2026. Sa ngayon po ay bahagyan ng humina ang bagyong Inday. Hindi na po yan super typhoon pero nananatili pa rin na nasa typhoon category at taglay pa rin ang lakas ng hangin na umaabot po sa 175 kilometers per hour at bugso na 215 kilometers per hour habang nasa silangan na po ng Cagayan about 759 km east ng Santa Ana, Cagayan at kumikilos pa north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa Sabado po ay posible na yan na makalampas sa ating area of responsibility. Samantala, ang habagat po ay nagsimula na itong lumakas at asahan natin na magtatagal pa ang habagat na magdudulot ng mga pag-uulan dito sa ating bansa, lalo na at may nakikita na posibleng sama ng panahon na patuloy na manghahatak at magpapalakas ng habagat sa paglayo po ng bagyong Inday. Kaya ang habagat ay magtuloy-tuloy pa yan ng mahigit 2 linggo na magpapaulan po sa ilang bahagi ng ating bansa at ito naman ay pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. At sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali dahil sa bagyo ay nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa may Batanes, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, Isabela, the northeastern portion ng Quirino, sa Madela, Apayao, the northern portion ng Abra, sa may Tineg, Lagayan, Danglas, San Juan, Lagangilang, Likwan Baay, Malibcong, Lacub, Dagyoman, Dolores, La Paz, maging sa may Kalinga, the eastern portion po ng Mountain Province, sa may Natonin, Paracelis, the eastern portion ng Ifugao, sa may Aguinaldo, Alfonso Lista, maging sa may Ilocos Norte, the northern portion ng Aurora, sa may Dilasag, Kasiguran, and the northern and central portions ng Catanduanes, sa may Pandan, Caramoran, Bagamanok, Panganiban, Viga, Gigmoto, Baras, at San Miguel. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, dahil naman sa habagat, ay nakakaranas rin ng maulap na kalangitan with isolated rain sa ilan pa na bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol, Antique, Negros, Leyte, Samar, Basilan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Sorsogon. At mamayang hapon, mas maraming lugar ulit ang makakaranas ng mas maulap na kalangitan with isolated rains. Dulot pa rin ang pinagsamang epekto ng habagat at trough ng bagyo, kaya mag-ingat po tayo sa mga banta ng mapagbaha at pagguho ng lupa. Sa atin naman pong mga baybayin, dahil po sa bagyo ay iwasan na muna natin ang papalaot sa buong silangang baybay ng ating bansa maging sa extreme northern Luzon seaboard at northern seaboard ng Cagayan dahil ang mga alon ay posible po na aabot hanggang sa 2 to 5 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ng latest update natin sa araw na ito. Ako po muli si James na nagsasabing sa kahit na ng pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!